natin o makikita po ninyo kung paano natin ibenta yung isda dun sa tinatawag na sa marketry sa Nabotas, sa konsignasyon. Ayan. So yung mga isda po na 1 tonelada nakakarga na po kanina sa tracking, hindi naman siya reefer van close van lang, pero naka yellow isda natin. Bumiyahe na po kanina, ngayon sinusundan natin. Alas 8 daw ng gabi yung biyahe, so hinahabol natin ngayon yung namabutan natin. So on the way po kami papuntang Maynila. Pero tingnan nyo naman ang ating panahon. Grabe. Pag sa laot ito mga karabas, naku po, grabe to. Halos di makapangawil ang tao na to, tapos basang-basa tayo ng ng tubig, ng ulan. Siyempre, kasama natin dito Bong. Si Boy Pitik, kasama natin. Kasama natin si Cap. Uy. Si Cap ay pupunta na ng Mamburao. Yan, malungkot na balita. Sa hospital si misis niya. Habang nasa bangka, din na sa hospital, sinunod sa hospital si misis niya. So pagbaba ng ng pagdaong na pagdaong ni Raptor, punta agad siya ng Mamburao. Tapos kanina, pinapunta ko siya sa San Jose. Ang biyahe ko noon, mga 4 hours po biyahe 3 to 4 hours. Pinapunta ko siya ng San Jose, pinabalik ko siya para ihahanguin namin yung isda. Kaya na umaga dito siya. Tapos ngayon, dadaan ulit namin siya doon. So tatlo na talaga kami pupunta ng Manila. Dito Bong, si Boy Pitik, tsaka ako. So samahan nyo kami mga karabas sa ating paglalakbay hanggang sa maibenta natin, maging kasing-kasing yung ating mga isda, diba? Grabe. Oo. Pero sana sana bahaginan ng tubig yung yung bayan natin ng San Jose. Kasi doon grabe yung mga bukid medyo natutuyo na, hindi po makapagpatanim. Yung mga magsasaka, ibang magsasaka hindi makapagpatanim kasi mahina yung source ng tubig. So kailangan mo pang patubigan muna yung pinitak bago siya maihanda na taniman ng palay. Ito yung sana yung kailangan ng mga magsasaka. Dito sa pang-ilang bayan, sa pangatlong bayan, ang lakas ng ulan. So kung doon inulan sa atin to, problem solved. Pero tuksuhan sana mga farmers doon sa atin. Senior Harabas, yung isang pitak lang, nakaka 5,000 na siya sa sa Crudo. Hindi, 1, 2, 3, 4, 4 na pitak na maliliit. Bali, 2 pitak yun, all in all, 2 pitak. 5,000 na sa Crudo pa lang. So kung ito sana doon binagsak, laking ginawa sana, laking tulong ba? Blessing. So sana umabot doon yung itong ulan. Alright, update ko po kayo mamaya mga karabas. Good morning mga karabas. Ngayon po ay nasa na tayo. Good morning na kasi mag alas 3 na po. Nasa na kami, Santa Mesa. Konti na lang, na tayo, nabutas na ito 10 minutes, 19. Okay, less than 20 minutes. Morning po. Tanan Manila, baby. Simoy Manila na naman. Mga karabas, update po nakapasok na kami sa Fishport Complex. Nabotas Fishport Complex. Lakar din dito ng fish dito puro fish. Fishda. Puro fishda. First time natin mga karabas na magawi dito. Medyo kinakabisid na bandaan. Medyo nagkabalik-balikan pa. Medyo patagal ng konti, medyo naligaw ng konti. Naligaw ng konti, slight lang. Naligaw ng konti sa mga First time, be? first time pre.
Pagbigyan daw, pagbigyan. Yeah. Okay. Ayan. Nakikita nyo, puro truck ng ano, fish dealer. Mga tracking. Sakay sila. Dito pa rin po sa Nabotas. So, inintay namin. Kinukontak ko yung ano, yung driver nung truck. Yung sa tracking natin, ano. Kontakin ko na siya ngayon. Ayun, oh. Dito po tayo mga karabas sa Market 3. Nabotas Fishport. Oo, dito yung ano natin. Fishport Complex. First time. Natin boss? Yun. Ano, kaya yung pwesto natin. Saan daw yung bagsakan? Hanap lang kami ng parking. Doon kami pinapark sa may ano, bandang labas, no? Hanap natin yung truck natin mga karabas. Nalina pa kayo? Bagal na tayo. Yung truck natin, Richa. Pero mamaya pa daw, mga alas 5 yung ano, si Ate Mimi. Yan, antay tayo. Mga karabas, syempre, kain muna tayo. Ayun ay alas 4. Hintayin pa natin yung ano eh. Hintayin natin Ate Mimi. Kain tayo mga karabas. Kain po tayo. Wala pa tayo matinutulog pero ayos lang. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay, ano, fish dealer. Ngayon wala. Katsuk tayo, katsuk. Right. Kain po tayo. Kain po, mga karabas. Kain po. Ngayon mga karabas, busog na tayo, no? Ganda pala dito, itong Market 3, itong baba, isdaan, itong taas, yung mga kainan, kung makikita nyo po. Ibas. Hindi pala tayo dito magugutuman mga karabas tulad yan, busog na tayo. Waiting na lang tayo kay Ate Vicky dito sa buyer natin. Alas 5 daw ngayon po ay 4:16 AM. Pati pa 40 minutes pa, teka lang. Yun, no, pa-coffee na lang. Coffee muna. Alright. So ito yung kabuuan ng Market 3 mga karabas. Yan. Hanggang sa kabila pa pala, sa unahan, meron pa pala sa kabila. Ito yung truck ng isda natin. Dito yan. Lake Cha. Yun, sa banda ron mga bangus. Sari-sari. Yan, nandun po yan, sa dulo. Yan po, alas 4 ng madaling araw. 4:20 mga karabas. Ganito po yung sitwasyon pala dito. Yan.
Buhay na buhay na. Bas, bababa na yung ano natin, ang ating isla. Bukod yan, Jere. Ito. Nangarap balik sa atin na. Ibaba, ay iyaari. Ano pala yan mga karabas, i-classify pa uli nila. Tapos doon to presyohan. Kasi bawat uri ng isda, ibang presyo dito. Merong mas mura, merong mas mahal ng konti. Mga karabas, atin na daw yung ano, yung bababa, yari. Kaya rabas na, eka. Ganun pala yun, ilalatag dito lahat. Tapos, sa kapipresyohan, pag ito, kapag samasamahin, yung mga magkakalahing isda. Classify. Sa bawat isda kasi magkakaiba ng presyo, bawat uri ng isda. Merong mas mura, merong mas mahal, merong reject, merong pang-export. Ngayon malalaman natin lahat na bato-bato lang para mabilis. Wala silang time na lapitan pa yung banyera para ilagay doon yung isda. So anyway, safe naman yung isda. Yun talaga yung ginagawa dito. Based sa observation namin, ganoon talaga lahat. Hindi sila mag-classify kahit road na daw. Hagis-hagis system. Kaya mga karabas, tuloy-tuloy pa rin sa pag-classify si Kuya. Ayan, oh. Galing, shoot lahat mga karabas. Ayan, isda pa rin natin ito mga karabas. Laki. Kilo pataas? Binibigay. Ang tawag eh. Parang biluan lang, dinawaran kayo. Hindi nga yun siguro. Ang kilo pataas? Ang kilo pataas na sana lang, 70 kilos lang. Lang. Ako na. 60 kilos. Ikaw na, pero ayusin mo ha. Yung pili mo ng lawihan, 70 kilos. Bawi! Karabas, time check 7:12. Classify pa rin po. Karabas. Karabas.
Harabas daw, harabas daw. Sa akin, boss. Harabas nga raw. Narito tayo isang harabas. Oh, kuya, ito, si kuya. Shout out. Harabas to eh. Solid to, alam na alam niya na nagkaroon ng lechon ng yung mga taga-raptor natin kasi naka isang tonelada. At ayun na mga harabas, makikita nyo nasa van na kami at palabas na ng Labotas Fish Complex. So, sa market trip po kami ano. So ayun, nalaman namin mga harabas yung sistema kung paano yung flow bago makarating sa inyong hapag o sa inyong kusina, di ba, bago iluto. So ganun pala yun, di ba? So kwento natin simula sa paghuli ng mga tauhan natin ano sa raptor o sa isda, which is napanood nyo na po yun, yung parang ng paghuli nila. Then hinango yung isda, dinala dun sa tracking, tinimbang natin, tapos itinawag dito sa bagsakan dito. Parang 28 ano tayo, 28 banyera lahat. So pagdating dito, si North kinalasify according sa presyo. Pagka-classify, nakita nyo po kanina no, na may mga kwadrado na presyo. Nakalagay HRBS, tapos nilalagyan ng presyo. Tapos pupuntahan pala dyan ng mamimili. Pupuntahan ng yung mga bumibili ng bultuhan na dinadala din nila sa mga talipapa or binabagsak din nila sa mga palengke, ganun. So pag nagpagdabili yon ng mga tao na yon kanina, alas 5 ng madaling araw, alas 7, alas 8, alas 9, may bibili ng ganyan. Dadali nyo sa kanya-kanyang talipapa at palengke. Sa kanyo pa lang mabibili mga karabas, diba? Sa kanyo pa lang matitikman yung huli ng mga mangingisda. So ganun pala. So no need, natutunan namin na no need naman pala bantayan din sa part namin ano. Kasi si Ate Eta, may lumapit sa Pwede mag-exit, sir? Yung 4 wheels dito lang po. Dito ang exit. Pinakadulo, boss. Kanang kaliwa. Sige. Thank you. We know. Tinawagan ko kasi napagod ako eh. Tagal namin nagbantay ni Jay Mardo, no? Tagal namin nagbantay. Tapos sabi ko, parang hindi ba kailangan bantayan pala to na ano, kasi parang, di ba? So tinawagan ko si Ate Eta, yung kaibigan natin. By the way, huge shout out kay Kuya Andy at saka kay Ate Eta. So hinook up po ako sa kanila ni Parimat. Pinsan po yun ni Parimat, si Kuya Andy. Hinook up niya ako doon sa mag-asawa na may-ari din ng kaskasan. Matagal na silang nagkakaskasan. So tinuturuan po nila ako. Napakabait na mag-asawa. Kapitan po yung asawa niya, si Kuya Andy. Tapos si Ate Eta, siya naman yung nagpa-process ng pagbenta, which is nuro sa akin ni Ate Eta, no? So thank you so much, ate, grabe, bawi ako sa'yo. So nangyari ganito, tinawagan ko siya, sabi ko, Ate Eta, ganito pala dito, no? Sabi ko, ubusin pala muna, ipapaubos muna bago ka presyuhan ng buyer ni Ate Vicky, ano? So in short, walang kalugi-lugi siya eh, no? Yun yung na pagtanto ko, ano, walang lugi yung mga binabagsakan pala doon kasi saka kanila kukumputan ng presyo bilang dealer, fish dealer or may-ari ng tulad ko. Saka kanila kukumputan ng payment once na mabenta nila yung mga isda doon. So kanina wala pa sila sinasabing presyo sa akin. Wala pa sila sinasabing, uy, ito ang presyo na to ganito ha, ito ang pagbili ko sa iyo ng ganito ha. Wala pa. Pero may presyo na sila sa mga bumibili doon ng bultuhan. Pag may bumili doon, yung mga gandang lapu-lapu kanina 750, may tag 400 tayo na isda,
may tag 250, may tag 150. So ngayon, pag naubos niya yun, nabenta niya lahat, sa kanya pa lang tayo kukumputan ng payment kung magkano yung bili niya. So in short, siya yung sila dyan sa Market 3, sila yung magdidikta ng kita natin at ng tubo nila din. So ganun pala yun. So, at least na natin na experience, natutunan natin. Sabi natin Biggie, di na kailangan bantayan. Kasi ako hindi din ganoon. Tiwala lang, sabi niya. At saka may hawak naman tayong timbang, sabi niya. So alam rin naman natin yung natin, yung ating pang-export, kung ilang kilo. Tapos tansya na rin natin yung kung ano yung papasok sa primera o segunda, kasi magkakaiba po ng presyo pala yun. Hindi porke lapu-lapu, iyan na yung presyo. Hindi porke malaki, iyan na yung presyo. Iba-iba rin, iba-iba pala yun. So natutunan natin, nakakatuwa, bagong alaman sa atin itong pag-iisdaan. Pero unti-unti po natutunan natin siya at one of these days magiging paano expert na tayo sa ganitong kalakaran, diba? So ayun mga karabas, thank you so much. Napanood nyo po yung buong proseso, mula panghuli hanggang sa may benta natin dito sa market. So sa mga susunod na episode po, siguro focus lang muna tayo sa panghuhuli ng mga isda sa dun kay Raptor sa bangka, kasi ito napakita ko na sa inyo yung buong proseso. Kaya gusto ko ipakita sa inyo mga karabas, kaya sinundan natin kung hanggang saan natin pwedeng sundan yung isda. Gusto ko sana sundan hanggang sa mapunta sa inyong mga plato, pero mahirap na yun. Yung tipong pagbili dito, sino bumili na, sundan natin kung saan palengke yun, di ba? Tapos pag may bumili na someone, sundan din natin yun hanggang sa kainin nila. Catch and cook ang labas, di ba? Pero tagal ng proseso. So, gustuin ko man, syempre hindi na yun pwede, or mahirap. Tsaka hindi na advisable. Anyway, kalimutan nyo na sinabi ko yun. Thank you so much mga karabas sa panonood. Kami po ay pauwi na at kami mga bilasana. Kaya ako nag-iya ng umuwi din. Kaya ako tinawagan sa tita kasi sari-sari na po nararamdaman ko gutom, naiihi na ako, nadjejebs na ako, di ba? Bilasa na. Mas bilasa na tayo doon saan sa mga binibentang isda doon. So kaya nag-iya na ako yung mga karabas. So thank you so much po sa inyong lahat sa panonood. Ingat po kayo lahat. God bless.